useless daw yung mga OLA na na-revoke kasi nag-ooperate pa rin daw sila. Ayun sabi doon sa isang comment doon sa TikTok ko, no, na nabasa ko kahapon. Totoo lang, no, hindi ko masasabing useless kung malalaman ninyo, kung malalaman ng mga biktima ng OLA na yung mga OLA na nahiraman nyo wala ng mga lisensya. Hindi yun useless. Alright, welcome back mga ka-Johnny. Itong yung lingkod ka-Johnny ng Johnny Tol TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA. So bago ang lahat, maglalambing lang po ako sa inyo. Paki-follow na lang po ang aking mga social media account, yung Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang OLA. So yun nga, kagaya yung sinabi ko sa inyo sa una, sa bungad pa lang, sabi kasi nung nag-comment sa akin, hindi nga siya papakita, pero nasa comment section siya ng TikTok ko na, revoke nga. Pero useless kasi nag-ooperate pa rin sila sa Play Store. Kasi nga, lilinawin natin to, no? Ito kasi yung problema natin eh. Hindi kasi saklaw ng batas natin yung mga App Store, Play Store, App Gallery, mga app market, hindi naman saklaw ng batas ng Pilipinas yan eh. Wala tayong karapatan dyan sa mga yan kasi foreign yung mga yan eh, international yung mga yan eh. Kumbaga sa hindi yan na hindi natin pwede sabihin, oy, revoke na, tanggalin nyo na yan. Maliban na lang kung tayo mismo o meron tayong ahensya ng gobyerno o departamento na nagpapasa agad ng mga report sa kanila na galing mismo sa isang lehitimong ahensya. No, kunwari si SEC, may department siya na pagka pinorward yun doon sa Play Store, sa App Store, something like that, wala na lisensya yan. At kapag pinaalam doon sa mga mga may hawak, mga may humahawak at nag-under ng system ng mga Play Store, pwede nang sabihin na, yan, revoke na po at wala na pong lisensya dito sa Pilipinas yan. Yun, siguro pwede para magkaroon ng report na ganyan. Ngayon, yun ang problema wala tayong ganun. Unlike sa India, alam ko meron sa India talaga, no, nung mga huli ko nababasa na kapag kami nagre-report sa India, parang may ganun sila. Kaya automatic natatanggal yung OLA na yun doon sa Play Store, sa App Store. Ayon sa Google na nabasa ko. Hindi ko lang matandaan kung saan basta last year may nagawa akong ganung video na meron silang ganung klase ng pamamaraan para mawala yung OLA nyo. Kasi bukod sa Pilipinas, yung India, isa rin yan sa mga sa mga talamakang OLA. Totoo. Isa rin yan sa mga pinakatalamak na nabibiktima ng mga online lending apps. And then, eto, ang mapapayo, kasi maganda lang dito to, lirinawin ko lang, maganda na malaman ninyo na kahit sabihin nyo nag-ooperate sa Play Store, sa App Store, o kahit sa App Store yan, alam nyo na na-revoke yan. Alam nyo na may lisensya yan. Alam nyo na may karapatan yan na mag-operate at alam nyo na wala rin silang karapatan na mag-operate. Kasi ganito yan Kaya nga ako gumagawa ng mga list of online lending platform na register sa SEC para malaman nyo kung ano yung mga update, di ba? Kaya ginagawa ko yan sa inyo para sa inyo. At ngayon, kung gumagawa din ako ng mga videos, mayroong mga cease and desist order at saka mga revoke ng mga OLA, para malaman ninyo at maiwasan ninyo. Kasi nga kaya nga natanggalan ng mga lisensya dahil nga sa mga unfair debt collection practices, yung mga pangaharas, yung matataas na interest, yun naman nakadalasan reklamo dyan di ba? Diyan sa mga OLA na yan, abusado na sasabihin for 1 month pero 7 days. Tapos sasabihin mababa yung interest, sabihin natin na 15% per month daw, pero magugulat ka, yung pala 50% a day. Diba? Ganoon. At least, tapos malalaman nyo kung yung OLA niyan rehistrado ba talaga. Malalaman nyo, pag sinabi nyo kasi rehistrado, pwede nyo rin may reklamo. Both sides, revoke man o hindi, pwede kayo mag-complain sa SEC. Diba? Kasi pag nalaman nyo revoke, mag-isip na kayo, bakit na revoke? Diba? Kasi isipin, meron ginawang mali, may ginagawang paglabag sa batas, kaya sila na-revoke. Ngayon, kung nandiyan pa rin sa SEC list of registered online lending platforms, i-file nyo ng complaint, mag-file din kayo formal complaint sa SEC. Kasi ngayon may bago na silang update sa SEC kung paano mas mapapadali yung pagreklamo. Siguro bukas talaga gawin ko na talaga yun. Kasi meron na sila tinatawag na iMessage Mas madali ng pamamaraan. Hindi na katulad ng dati na pag nag-file ka ng complaint,
dadaan pa ng mga ilang araw, 10 araw yata, something, alam ko ganoon, bago sila mag-reply. Para pag-aaralan pa nila. Kumbaga, parang mayroon pa silang evaluation na gagawin. Pero sa iMessage, parang doon tatampak lahat ng complaint, tapos iisa-isahin nila kung ano yung pinakamaraming complaint na OLA at kung ano yung mga harassments na ginagawa nila. Diba? Kasi, kaya nga binibigay ko sa inyo itong mga ganito klase ng mga video para aware kayo kung ano yung mga revoke. Kasi isipin nyo, nag-uutang kayo doon sa revoke na OLA. Diba? Ito, example natin si Mocha revoke. Andiyan pa rin sa platform, sa Play Store. Diba? Nakakautang pa rin kayo. Andiyan pa rin yung iba, yung sila Quickla. Nakakapag-download pa rin kayo. Alam ko nakakapag-download pa iba dyan, minsan sa website. Si Facebook Pay, ganun din. May nababasa ako minsan na ganun, nakaka-loan pa rin sila sa mga yan. O di alam nyo revoke, anong gagawin? Babayaran nyo pa ba o hindi? Kasi illegal na nga sila eh. Wala silang karapatan na mag-operate dahil tinanggalan sila ng karapatan nila, tinanggalan sila ng lisensya. Dahil nga sa paglabag sa batas. Yun po yung tinutukoy ko, yung pino-point out ko. Okay? Kasi, pag nalaman yung revoke, iwasan. Pag nalaman niya naman na lisensyado o registered sa SEC, tapos may mga issue na pangaharas, iwasan din. Kaya nga sinasabi ko sa inyo hanggat maaari, iwasan nyo na lang yung mga OLA na may issue ng mga pangaharas. Kahit registrado man yan o revoke, pinapaalam ko sa inyo kasi mas may laban pa rin kayo. May laban pa rin kayo mga borrower, kayo mga kliyente. Pag hinaras kayo, sa pwede i-report, SEC, NBI, PNP, diba? Mga anti-cybercrime. Mga ganong bagay nga tulad ngayon, mga November, may mangyayari raw na maganda. Hindi pa ako sure kasi di man ako dikit na dikit kay Ma'am Kikay eh. Kumbaga parang ano lang ako eh. Saw-saw lang ako doon sa kanila. Pero kasama ko sila madalas kapag may mga mas filing. Okay ha? Para malinaw, baka sabihin nyo kasi ano lang ako rin. Kakilala ko na si Ma'am Kikay. Pero alam ko may mangyayari ngayon. Hindi lang ako sure kung kailan. Basta yun ang alam ko. Tulad niyan, ang daming complaint. Si Mocha bakit na-revoke? Dahil sa dami ng complaint. Itong nakaraan, yung post ko nung nakaraan, di ba na mga bagong natanggal yung nung wala sa SEC list ngayon, yung pera for you, di ba? Yung pera lending, yung loan mo to, pero nasa Play Store pa rin. Alam niyo na kung bakit sila nawala dyan, bakit sila tinanggal, bakit wala sila sa listahan. Di ba? Kasi nga may issue sila. May mga problema sila. Ngayon, pag naharas kayo niyan, huwag niyo munang intindihin. Kasi alam niyo na, may issue nga eh. Ngayon, kung nakahiram kayo, di niyo alam. Ngayon, alam niyo na. Di ba? Alam niyo na revoke. Alam niyo may cease and desist order. Ano sa palagay ninyong gagawin? Ito, hindi ko sasabihin sa inyo magbayad kayo o huwag niyong bayaran. Kasi papagitna na ako ngayon dyan. Mag-neutral na ako sa salitang yon. Kasi may nagsasabi sa akin, kapag revoke na, huwag nang bayaran. Pag may cease and desist na, huwag na rin daw bayaran. Pero pag sinabi ko naman na ganoon, sinasabi sa akin, nagpupumunta ko na huwag magbayad ng utang. Di ba? Saan ako lulugar? Nasa inyo na, decision nyo na yan. Hindi na ako magsasalita about that. Basta gamitin nyo na lang yung common sense ninyo kung babayaran nyo yan o hindi. Depende na yan sa inyo kasi meron din talaga mga tao na kahit naharas na kausap ko, nagbayad pa rin sila. At meron din naman ako nakakausap na kapag revoke o may cease and desist order, huwag nang bayaran. Kapag pinahiya kayo, pag hinaras kayo, it's up to you and not to me. Hindi na ako pwede makialam dyan. Is decision nyo na yon. Kung tingin nyo, hindi na magandang bayaran yung mga na-revoke na yon, bahala kayo. Kung sa tingin nyo, dapat bang bayaran, bahala rin kayo. Basta mag-file kayo ng formal complaint para nalalaman din nila kung bakit ang daming reklamo ng mga ula na yan, kung bakit dapat ba silang ma-revoke o dapat ba sila mag-stay sa list ng SEC registered online lending platforms. Yun po dapat ang gawin natin. Hindi yung lagi tayo nasa SOCMED, totoo lang, no? Kaya sabi, gagawin ko talaga yung video na yan para ma-update kayo sa iMessage na tinatawag ng SEC para magkaroon kayo ng ideya kung paano magpapile ng formal complaint doon sa SEC. Kasi kung puro dito lang tayo sa SOCMED, sa akin yung ipapasa yung mga picture ng panghahara sa inyo, wala rin ako magagawa kasi hindi ako yung biktima eh. Kayo po magbibigay mismo doon sa SEC ng inyong formal complaint. Ngayon, kapag nagkaroon ng investigation, for preliminary investigation, kailangan puntahan. Depende na lang kung kayo ay taga NCR, malapit kayo, pwede kayo pumunta sa Makati. Doon kasi ang ng SEC sa Makati. Then kung nasa probinsya kayo, siguro meron silang mga tinatawag na mga branches
diba? Mga opisina nila, regional branches, regional offices, ganun. Pwedeng ganun. O kaya, kung kaya naman ng i-Zoom meeting, mga ganyan, siguro subukan. Basta malaman na may mga complainant na nagpapal ng formal complaint diyan sa mga abusadong ula. So yun mga kadyan, no, in-update ko lang kayo kung bakit ba useless daw o ano. Para sa akin, hindi useless eh. Malaking bagay na malaman nyo kung rebook yan o SEC registered online lending platform. Kung rebook, handaan nyo. Alam nyo na yung gagawin nyo sa sarili nyo. Nasa inyo yan. Kung cease and desist order, ganun din. Okay? So, mga kadyani, ito lang po muna tayo ngayon. Medyo anin mo natin yung sa SEC na bagong pamamaraan ng pagpapile ng formal complaint. At hanggang sa muli, itong inyong lingkod kadyani ng Janitor TV. Ito ang Janitor, usapang utang, usapang wala. Sarang hamnida po.